Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit niyong pagtakpan, ang di umano'y tinatagong kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ay sadyang ang katotohanan pa rin talaga ang tila siyang sasampal sa inyong mga kasinungalingan. Dahil sa pambihirang pagkakataon ay tila binasag na nga mismo ng World Bank ang kanilang katahimikan at tila sinampal nga nito ng katotohanan at kahihiyan ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Tila masyado na nga umanong halatado na sa palasyo mismo nagsisimula ang di umano'y mga fake news dahil taliwas umano sa ibinabalita at ipinapakalat ni Malacanang spokesperson Attorney Claire Castro na maganda raw ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas dahil tila isiniwalat na nga mismo ng World Bank ang buong katotohanan na malayo na ang economic figures nito sa target ng gobyerno. Malinaw nga sa naging pahayag o mensahe ng World Bank na humihina na ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa lumalalang krisis ng korupsyon at patuloy na tensyon na mas lalong lumalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang 5 Philippine Economic Update, dito'y inilahad ng World Bank ang kanilang growth at inflation estimate hanggang sa susunod na taon. Dito'y makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. Tila pagbubunyag pa nga ng World Bank Senior Country Economy Jafar Al-Rikabi na bukod sa global policy uncertainty, bunsod ng mabagal na takbo ng export at paghina ng mga industriya sa ating bansa. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon, kaya't umaasa ang World Bank na maibabalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit ngayong mismong taong 2026. Kaya naman anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito, pag-usapan natin yung taguan ni Bongbong Marcos. Pag-usapan natin. Yung kung umasta parang first lady. Pag-usapan natin. Dahil di umano sa cocaine. Papakita ko pakinggan nyo mabuti. Tila deadma ang Malacanang sa umikot na mensahe sa ilang mga reporter na ang dahilan daw ng diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media. Ayun, ulitin natin Ulitin natin. Ang tanong, dahil ba sa cocaine? Kaya may sakit na tawagin na lang nating diversionatics. Diversion. Mahilig kasi sa diversion. Ang tawag ko dyan? Diversionitis. Yan. Diversionitis. Kaya ba malala ang sakit ni Bongbong Marcos? Dahil sa cocaine. At malubhan na siya. Tingnan nyo po ang sagot ni itong si... Ulitin natin itong si Claire Castro. diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. Tanong, totoo ba na dahil sa cocaine? Sagot. Di kung unknown number yan, di unknown din ang source. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So gumagawa lang ng kwento. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Diba? Ang dali naman itanggi. Hindi dahil sa cocaine. Kaya malubha ang sakit ni Bongbong Marcos. Diba? Pwede naman ganun. Or pwede niya rin sabihin para ligtas si Bongbong Marcos. Hindi po nagko-cocaine si Bongbong Marcos. Diba? Kasi, ito yan. Baka mamaya mamatay si Bongbong Marcos. Tapos madiscover dahil sa cocaine. Wala siyang lusot. Ako, tingin ko talaga dito humahanap na ng exit point. Diba? Meron siya pwedeng sabihin. Alam mo, ni-research ko yan delikado raw. Posible daw ito tingnan natin Posible
Talagang ano pa yan, ginipiti ko yan, posible. Posible. Na ang cause ng sakit ni Bongbong Marcos ay dahil sa cocaine. O, ito sabi. Asa na, wait. Ang paggamit ng cocaine ay maaaring maging sanhi ng seryosong problema sa bituka na madalas mapagkamalang divertionitis dahil sa pagkakapareho ng sintomas gaya ng matinding sakit sa tiyan. Narito ang mga epekto ng cocaine sa bituka. Ano nyo na lang, i-search nyo na lang. Pero may pagkakaparehas. Diba? At ang balita nga natin, ito, balita to ha. Yung sinabi namang nagbabalik-balikan sa ospital, kikita nyo naman, hindi pa nakakapagtrabaho. Diba? Puro lang siya na video release o walang live. So, yung mga binabanggit natin, nagtutugma-tugma. Ang balita rito, malubha to. Hindi ko naman sinabing mamamatay na agad-agad. Diba? Kahit naman yung na-stroke, nakakaligtas pa. Yung may cancer nga na si Boying, lumalakad pa. Pero, malubha yun. Hindi rin biro yun. Ilang araw na rin nagtatanong ang media kung ilalabas ba ang medical bulletin ng Pangulo. Pero wala raw nakikitang dahilan ang Malacanang para i-release ito. Ang Pangulo na raw mismo ang nagsabi na hindi seryoso ang kanyang kalagayan. Absent kanina for the third consecutive. Tingnan mo maglalabas ng bulletin. Hindi raw na kailangan dahil okay na siya. Ba hindi. Responsibilidad mo yan sa taong bayan. Doktor ka ba? Kung halimbawa ako may sakit, malay ko ba kung may sakit ako o wala? Kung tayong mga tao, alam natin kung meron tayong sakit o wala, hindi na natin kailangan ng doktor, hindi na natin kailangan yung mga CT scan na yan, yung mga x-ray na yan. Kaya nga nandiyan yan minsan, di ba? Anong cause ng ano? Bakit huli na natatagpuan ng cancer? Minsan matatagpuan na stage 4. Bakit hindi mo napupuna? Bakit ikaw sasagot Bongbong Marcos? Pabalik-balik ka sa ospital. Maglabas kayo ng bulletin. Hayaan mo yung doktor mag-explain, ba't ikaw? Time si PBBM sa unang presidential engagement niya sa loob lang ng palasyo. Represented ulit siya ni Executive Secretary Ralph Recto Naku, sa delikado. paglingkod bayan. Isipin mo kung ang magte-take over. Ha? Absent si Bongbong Marcos. Sinong ipinadala? Si Recto, pambihira. Batman. Ito, serious to ha, serious to. Nakikita natin kung paano nila itanggi kung may masakit, ay may malubhang sakit si Bongbong Marcos. Kasi ang dali naman ipakita si Bongbong Marcos. Ito si Bongbong Marcos maayos oh. Hindi yung video. Haharap siya sa media. Ano ba naman yung humarap siya sa media, makita, matanong ang mga 3, 5 hanggang 6, 7 tanong. Tapos na. 'Di ba? Puro ang nakakita sa kanya sekretary niya. Maniniwala ba kayo? Sino naglagay doon? Sinong nakakita sa kanya? Si Claire. Papagkatiwalaan mo ba yung si Claire? 'Di ba ang tanong ko nga sa inyo, kung si Bongbong kaya mamamatay, aamin kaya agad si Claire? Aamin kaya sila? Baka pag namatay yan ngayon, abutin ng ilang oras yan bago umamin. 'Di ba? Ayusin mo nila yung kailangan nilang ayusin. So, ito, nakikita natin by their actions, malubha si Bongbong Marcos. Ito dito delikado. Yung mga nagpipiling presidente. Halimbawa, ang Rimulya Brothers. Delikado po ang takeover ng Rimulya Brothers. Tatandaan natin si Boying, ha? Yung Bendalo, delikado yan. Sino na pinadala? Si Recto. Pag ito, ang dumosisyon, patay tayo. Alam mo nangyari na yan. Meron akong kakilalang dating presidente. Hindi ko napapangalanan kung sino ito. Pero baka kilala nyo. Matagal na daw malubha. Hindi si Bongbong Marcos, ha? Dating presidente, hindi ko sasabihin kung saan bansa. Dating presidente, matagal na daw malubha. Ang pumipirma-pirma na lang daw. At ang yung asawa, ang nagmamanipula. Pero yung lalaki bedridden na. Delikado po yan. Kasi, in paper, siya pa rin ang presidente. Pero hindi natin alam, malay mo si Batman na. Ang nagmamanipula lahat, kunwari, pinirmahan. Delikado, kaya kailangan may responsibilidad si Bongbong Marcos maglagay ng harapin niya ang taong bayan. Ni ceremony kung saan pinarangalan ang mga natatanging government employees noong 2025. Ayon kay ES Recto, inabisuhan si PBBM ng kanyang doktor na magpahinga muna ng bahagya dahil may downtime talaga ang recovery sa diverticulitis.
Pero sa donning of rank ceremony ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., present ang presidente. Nang matanong kung bakit tila namimili ng dadaluhang event ang Pangulo, Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din So alter ego niya si Batman, delikado. po ang explain ni ES Reflecto. hindi pa sigurado kung magpapakita na sa publiko si PBBM sa mga susunod na araw. Pero engagements pa rin naman daw na maituturing ang private meetings na dinadaluhan ng Pangulo. Para sa agenda, Alam mo isa pang ano dyan? Isa pang delikado dyan? Ay isa pang dapat ginagawa dito? Dahil ito ay delikado, dapat kumikilos na po ang AFP. Responsibilidad nila na alamin talaga. Di ba? Magsalita sila. Okay lang ang Pangulo. Para pag namatay, meron tayong, teka muna, sabi mo okay lang. Di ba? Hindi kasi responsibilidad. Kung hindi ako nagkakamali, hindi naman tayo abogado. Responsibilidad ng sundalo yan na alamin ang totoong kalagayan ng presidente. Hindi mo lang yan haharap, hindi mo lang yan basta sasabihin, ay sinabi ng presidente, okay siya, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya adik, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, walang pumasok na baril sa KOJC, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya nagnakaw sa Ghost Project, paniwalaan mo na. Responsibilidad yung AFP, tingnan nyo naman, totoo ba na malubasa o totoong okay na siya? Kailan kayo gagalaw? Di ba? Yan naman ay nasa konstitusyon. Hindi naman tayo nagtatawag ng illegal. Yung nasa batas lang eh. Kaya kayo nandyan, gawin nyo naman yung responsibilidad ninyo. Kaya kayo binabayaran ng taong bayan dahil meron kayong responsibilidad. Galaw-galaw, baka ma-stroke naman kayo. Ha? Next po. Eto po, pag-usapan natin si Saldico, natagpuan na. Diba? Ang sabi ng Rimulya, ito ay nasa Portugal. Tingnan natin. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Co. noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Co ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Naka sa Stockholm sa bansang Sweden. Binuko mo. GMA, binuko mo si ang Rimulya. Naku, lagot ka. Di ba sabi nila nasa Portugal, ang talino talaga ng Rimulya, no? Sayang ang intel nyo. Sayang ang confidential funds nyo. Sayang ang pasahod ninyo. Yung isa hindi makita si Bantag. Eto, nasa Portugal daw. Binuko. Nasa Sweden. Di ba? January 25 pa pala. Kung hindi kinalkal ng GMA ito, hindi natin malalaman. Nako, lagot kayo GMA. Hindi naman sila. Nagsabi ba ang Rimulya? Hindi naman aamin ng pagkakamali yung mga yon. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 ng Notary Public na si Beatrice Gustafson. Sa sertifikasyon, sinabi ni Gustafson na personal na humarap sa kanya si Co. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilala ni Co at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Co ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Co noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Co. Ay, samahan ninyo ako. Pagtawanan muna natin itong gobyerno natin, di ba? Kakahiya kayo. Lagot kayo. Tapos pinagmamalaki ni Claire, nagtatrabaho sila ng maayos. Huwag kasing bulsa ng bulsa. Pagka for confidential or for intel, gamitin nyo sa tamang paraan. Hindi yan binubulsa, pinambibili ng cocaine, ha? Bulsa kasi kayo ng bulsa eh. Pinaghahanap ng gobyerno si Co dahil sa inisyong arrest warrant na Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Co. Ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Saldi Co ang mga kasong inihain laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Firmado Bakit pinapakansila kay Saldico? doon ng mga abogado ni Co ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Co na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang resolusyon nitong nagkakaso kay Co. Gusto rin ni Co na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Yan. So yan ang punto ni Saldico, yung TRO para pigilan yung mga kasong sinampa sa kanya ni
Rimulya. Bakit? Hindi dumadaan sa due process, sa tamang pamamaraan. Pero ako may suggestion sa'yo. Okay? Saldi ko. Gusto mo bati kayo? Gusto mo walang kaso? Bawiin mo yung sinabi mo, wag na tinuro mo si Saldico tsaka si Bongbong. Tapos, ituro mo yung senador. Lalo na yung mga senador na ididikit sa pangalan ng Duterte. Turo mo yon, naghatid ka ng pera doon, kahit hindi totoo. Tapos, umuwi ka na. Pustahan tayo, wala kang kaso. Baka may extra money ka pa. Bawiin mo lang. Sabihin mo may pumersa sa'yo. Pinersa ka ng ano, kaya mo sinasabi na naghatid ka kay Bongbong tsaka kay kay Tambi. Sabihin mo hindi po ako naghatid kay Bongbong, kay Bong ako, Bong Revilla. Tingnan mo. Ha? Tingnan mo kung hindi ka patayuan pa ng estatwa ni Risa Ontiveros tsaka ni Boying Rimulya. Tuwan-tuwa yan sa'yo. Ganun. Nako. Hindi. Baligtarin mo yung ano mo. Huwag niyong kakantiin ng Bongbong Marcos at Saldico, yari kayo. Bongbong Marcos at saka Tambaluslos. Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Sabi ni Ko sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Ito yung sinasabi natin, even kay Bong Revilla. Diba? Ito rin yung sinabi natin kay Tevez. Ito rin naman yung sinabi natin kay Pastor. Ito rin yung sinabi natin kay PRRD. Hindi ko po pinagtatanggol si Saldico kasi magnanakaw din yan. Hindi katulad ng ibang mga binanggit ko, talagang matitino yun. Talagang na markahang Duterte lang. Ito sila Pastor, sila Bong Revilla, di ba? Na markahang Duterte kaya ginigipit. Even si Tevez, kalaban nila yan eh. Okay? Away politika yan. No? Ang punto, I'm very consistent. Uulitin ko po sa inyo. Pairalin lang natin ang due process. Yung patas lang. Hindi mo pwedeng ibibenda law. Huwag ganun. Kaya hindi ko pinagtatanggol si Saldico. Ulitin ko sa inyo. Ako gusto kong maparusahan yan. Sa tamang paraan. Yun lang. Due process tayo. Ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. May karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit. Yan, di ba? Meron siyang karapatan na hindi napayagan, hindi hinayaan. Okay, bakit delikado 'yon? Bakit hindi ko pinagtatanggol si Saldico? Kasi ipaparamdam ng gobyerno, gigipitin ka. Pipit-pitin ka. Hanggat sumang-ayon ka na sa kanila. Kaya hindi po ito pang tatanggol kay Saldico, bagkus ito ay pagtatanggol sa due process para hindi magamit ng gobyerno yung panggigipit para kantahin nyo ang gusto nilang kantahin nyo. Para yung tono nila na gusto nilang gawin yung tono ay yun ang gagawin nyo. Tingnan mo si Bernardo. Anong nangyari? Di ba? Kasi walang tinurong Bongbong tsaka Tambaluslos. Yun ang tono nila. Delikado po yun. Ito yung sinasabi ko na dapat si Bongbong Marcos humarap sa media. Huwag kang tumago kay Claire. Puro ka kay Claire. Baka mamaya magselos yung asawa mo, blakayan ka na naman. Ha? Nako. Ito yung sinasabi natin na puro ganito si Bongbong Marcos. Sir, anong name ng dog? Hindi si Claire. Troll na troll. Bayaran na bayaran. Sir, anong name ng dog? Ano mo, Claire? Para kang tanga. Para kang tuta. Diba? Alam mo, pinapakita nila dito. He's okay. He's having fun. No? Hindi siya worried. Nakikipaglaro sa aso. Si Claire, ay sir, anong name ng dog? Anong dating? Di ba OA? Di ba hindi organic? Ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga... Naririnig nyo, lagyan nyo headset ha. Hindi ko alam kung ang humihingal ba yung aso, pero parang hindi naman yung aso humihingal. Parang si Claire. O Ate Claire, kung ikaw man yung humihingal, patingin ka na rin, delikado. Oo, hindi normal yan ha. O, ayusin mo yan, Claire.
Alam ko kung ano yung gagawin pangalan. Sinabi mo kang may Oreo sa mata niya, kaya Oreo ang naging pangalan. Ano ko? Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. Tsaka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes. Kung okay ka, ba't di ka magpa-press con? Di ba? Di tungkol daw sa puwet yan, Bongbong Marcos. Yan yung sinabi nung sakit mo. Oo, mahirapan ka raw, nasa tae mo yan. Mahirapan ka raw dumumi. Oo, ingat ka dyan sa puwet mo kasi wag kang, baka kung ano-anong ginagawa mo dyan. Sige. With most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila wag muna. Sabi ko hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. And tomorrow I have some meetings in the office. Pag namatay kaya to si Bongbong Marcos, nagtatanong lang, gagawan din kaya ito ng wax? Ano kaya ang gagawin ni Claire? Ano kaya ang gagawin ni Risa Ontiveros? Lalo na, patatayuan din niya kaya ng rebulto to. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec. Hoy, relax ka lang, Claire. Para ka ring nakasyabu, ay cocaine. Oo. Pero sir, parang kulyala ka lang. Dave, meron daw kayo na paniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Oy, yung labi mo, hindi yan AI, kaya ingat-ingat ka. Yung labi mo, steady mo lang, steady lang. Dahil ang pa rito, kailangan for a few days, hindi ka pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isa. Ang tigilan mo, hindi yung pagkain, yung cocaine. Yun ang magbibigay ng stress sa bituka mo at saka sa puwet mo. Makakabigay ng stress yung Kasi pagka nag-cocaine ka, baka kung ano-ano pinagagawa mo. May epekto yon. So itigil mo, yan ang una-unahang itigil mo yung cocaine. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. Ayan. Good news na yan. Kumain ako ng hamburger. Ano pinapakita nila dito? He's really okay. No? Si Claire, she's having fun. Anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga, Nagpunta dyan o dinala ka sa ospital? Sinugod ka sa ospital? Tanong, Claire, sana masagot mo ito. Operahan ba si Bongbong Marcos o hindi? Simple lang naman yung tanong, di ba? Oo at hindi lang. Kung hindi, di hindi. At least, pag inoperahan, alam natin fake news ka, Claire. Yun lang. Sa media, tanong nyo rin, operahan ba si Bongbong Marcos o hindi? reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala na. Hindi, sa totoo lang, hindi ko gusto, no? Pero maraming tao gusto ka nang mamatay. Hindi sila concerned sa'yo. I mean, hindi ko sinasabing tama yung sinasabi nitong mga taon to na mag-wish ka na mamatay. Wag po natin gagawin yung kahit kanino. Pero hindi natin masisisi sila dahil sa pahirap na ginawa mo sa Pilipinas. Ang daming naghihirap sa Pilipinas dahil sa'yo. Ang mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But like I said, I got the best best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Ito, paalala lang ha. You may have the best medical support. Pero tatandaan natin, maraming mayayaman. Anong nangyari? Patay din. Kaya Bongbong Marcos, mamamatay ka din. Hindi lahat naman tayo mamamatay di ba? Ang iisipin natin, Bongbong, kapag namatay ka tonight, wala kang mabibitbit kung saan ka man pupunta. Iiwan mong lahat. Yang bilyon mo, iiwan mo yan. Yang droga mo, iiwan mo yan. Yang posisyon mo, iiwan mo yan. Baka mamaya ang pumalit pa sa'yo, yung love
yung love ng masakit yun para sa'yo. Anong punto natin? Dapat tayo lagi nating iniisip, paano ba tayo magsisilbi sa kapwa natin? Kasi yung karakter lang ang pwede nating mabitbit sa langit. Kung pupunta ka sa langit. Hindi naman ako maghuhusga niyan. Oh, in short, wala kang madadala. Kaya ako nakikita ko parang meron na nga yung nagkaroon ng parang nag-second life na katulad nila Boying, itong ang tatanda na, may mga dami ng sakit, nang inaatubag pa rin pera, power. Di dapat yun, namumulat ka na eh. Di ba? Namumulat ka na sa katotohanan, wala ka namang madadala dito. Di ba? Di, ayusin mo na yung tumulong ka na, marami kang pera, tulong ka sa iba. Di ba? Kaya tuloy-tuloy tomorrow gusto ko nang batiin yung PNP natin dahil bukas PNP anniversary the creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga Ang tawag dyan, pinifeed niya na. Pinifeed na ito pinagtataguan niyang sa palda si Claire kung saan yung topic. Ay, meron akong nabalitaan na inabot. Sabihin mo, Bongbong Marcos, na inabot ka ng 2 oras, nagtatrabaho ka kahit may sakit. So, okay ka na. Yun ang ibig sabihin ni Claire doon. about 2 hours, a little more than 2 hours. Di ba? Ang peke, no? Ang drama ng dating ni Claire. Parang, kinikilabutan ako. Parang, feel niya. Kulang na lang maging first lady ka, Claire. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Leading. Development. Forward natin, walang kwenta sa Kailangan palitan yung mga... Ganyan talaga yan, 2 oras kasi hindi pwedeng matagiin yan eh. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin. So, after that, sir... Today, meron nang gusto ipasok si Claire, makinig ka. Importante yan. After that, ano after that, Claire? Na-swear-in ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Yes. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi, magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. So, Yun pala. So, pag naboboard si Bongbong Marcos, binabasa niya yung brief. Ping Lacson! Ay, ano to? Baka may din yan, Ping Lacson. Pero, ibig sabihin niya, pag naboboard siya, nagtatrabaho, hindi ba nagko-cocaine? Hindi ba nagko-concert? Pero pansin niyo, parang nangayayat si Bongbong Marcos, Hindi niyo ba napansin? Medyo up-to-date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Ay, sip-sip! Alam to si Claire? Claire! Grabe ka kasip-sip! Kulang na lang, himurin mo yung puwet ni Bongbong Marcos. Ay. Anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat!